Sino ang mga taong nagbibigay liwanag sa madilim mong mga araw? Tulad ng bituin sa gabi, sila ang gabay na hindi mo iniwan kahit kailan. Pahalagahan mo sila. Sila ang tunay na yaman ng iyong buhay. Sa bawat hakbang nanong ng ating paglalakbay sa buhay, may mga taong dumadaan na nagiiwan ng malalim na marka sa ating puso. Sila ang mga taong may mga katangiang nagbibigay inspirasyon, lakas, at gabay sa ating pag-unlad. Mahalagang pakinggan ang kanilang kwento at pahalagahan ang kanilang presensya sapagkat sila ang nagsisilbing ilaw sa mga pagkakataong tila madilim ang daan. Sa palabas na ito, sisilipin natin ang mga katangiang dapat bigyang pansin sa mga taong tunay na mahalaga, kasama ang pangakong matutunan kung paano mas mapahalagahan ang kanilang papel sa ating buhay. Ang tunay na mahalaga sa buhay ay ang mga taong hindi lamang nananatili sa atin kapag maganda ang takbo ng lahat, kundi pati na rin sa mga pagkakataong tila bumagsak na ang mundo. Ang pagiging matatag kahit sa gitna ng hamon ay isang katangian na bihira ngunit napakahalaga. Ang mga ganitong tao ay hindi nagbabago ang suporta. Batay sa sitwasyon, sila ang mga taong maaasahan mo kahit ano ang mangyari. Sa panahon ng tagumpay, sila ang unang magpapalakpak para sa iyo. Sa panahon ng kabiguan, sila rin ang unang magpapalakas ng loob mo. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng katiyakan na hindi ka nag-iisa na mayroon kang kakampi. Kahit pa ang mundo ay tila lumayo sa iyo. Isipin mo ang isang punong mangga na nakatanim sa gitna ng isang bagyo. Hindi ito basta-basta bumibigay sa lakas ng hangin o ulan. Kahit anong unos ang dumaan, nananatili itong nakatayo, nagbibigay ng lilim, at nagbubunga pa rin kapag dumating ang tamang panahon. Ang ganitong puno ay tulad ng isang taong palaging nandyan para sa iyo, matatag, hindi natitinag, at patuloy na nagbibigay ng suporta kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Sa kulturang Pilipino, ang ganitong klase ng tao ay madalas na maihahalin tulad sa isang kapatid o kaibigang tunay. Ang kanilang presensya ay tulad ng isang malamig na baso ng tubig sa gitna ng nakakapagod na araw. Isang bagay na hindi mo laging hinahanap, ngunit laging mahalaga kapag naroon. Sa susunod na 10 oras, maglaan ka ng oras upang kilalanin ang mga taong palaging nandyan para sa iyo. Maaaring tawagan mo sila, magpadala ng simpleng mensahe o kahit mag-imbita ng kape upang makapag-usap. Ang simpleng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa buhay mo ay isang hakbang upang mas mapahalagahan ang koneksyon ninyong dalawa. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga taong palaging nandyan sa mabuti at masama, magkakaroon ka ng mas malalim na pakiramdam ng seguridad at pasasalamat sa buhay. Ang ganitong uri ng relasyon ay nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok at magpaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyong kailangan pumili sa pagitan ng tamang prinsipyo at maginhawang resulta. Ang taong pinapahalagahan ang tama kaysa sa resulta ay isang taong may matibay na paninindigan. Hindi siya nabubulag sa pansamantalang benepisyo o tagumpay kung ang paraan para makamit ito ay taliwas sa kanyang moralidad. Ang ganitong uri ng tao ay mahalaga sa buhay sapagkat siya ang nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bunga, kundi sa kung paano ito nakamit. Sa halip na mag-focus sa pagkakamali ng iba, inuuna niya ang intensyon sa likod ng kilos na nagpapakita ng malalim na pangunawa at na ng malasakit. Para mas maipaliwanag, sipin ng isang tindero sa palengke na may option na magbenta ng mas murang gulay, ngunit alam niyang ang kalidad nito ay hindi maganda. Sa halip na sakupin ang merkado gamit itong mababang presyo, pinili niyang magbenta ng mas mahal ngunit dekalidad na produkto.
Hindi man siya mabilis yumaman, nagkakaroon siya ng tiwala mula sa kanyang mga suki na alam nilang hindi siya nanlalamang. Ang tindero ay isang halimbawa ng taong inuuna ang tama kaysa sa pansamantalang resulta, isang prinsipyo na hindi lamang nagdadala ng tagumpay sa negosyo, kundi pati sa relasyon sa kapwa. Sa kulturang Pilipino, maaari rin itong ihalintulad sa pagiging makatao sa halip na makasarili. Halimbawa, ang isang leader sa barangay na hindi tumatanggap ng suhol para mapabilis ang serbisyo ay nagpapakita ng integridad at pagiging patas. Sa kabila ng posibilidad na mas mabilis niyang makuha ang tiwala ng iba gamit ang shortcut, mas pinipili niyang sundin ang tamang proseso. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nakakapagbigay ng tamang halimbawa, kundi nagiging inspirasyon din para sa iba na pahalagahan ang prinsipyo kaysa sa pansamantalang benepisyo. Sa bawat relasyon, mapapamilya, kaibigan o trabaho, ang pag-aalaga sa maliliit na pangako ay isang mahalagang katangian na madalas nakakaligtaan. Ang simpleng pagsunod sa mga maliliit na usapan tulad ng pagdating sa oras para sa isang meeting o pangakong tatawag sa isang kaibigan ay may malaking epekto sa pagbuo ng tiwala. Kapag ang isang tao ay maaasahan kahit sa maliliit na bagay, mas nagiging matatag ang relasyon. Ang lohika dito ay simple. Kung kaya ng isang tao na tuparin ang maliliit na pangako, mas malaki ang tsansa na maaasahan siya sa mga mas malalaking responsibilidad. Isipin ang isang bangko ng tiwala, parang alkansiya sa bahay. Sa bawat maliit na pangakong natutupad, naglalagay ka ng barya sa alkansiya. Sa paglipas ng panahon, ang mga baryang ito ay nagiging isang malaking ipon ng tiwala. Ngunit kapag nabigo kang tuparin ang mga maliliit na pangako, parang may butas sa alkansiya. Unti-unti itong nauubos at mahirap itong punuan muli. Sa kulturang Pilipino, ang simpleng o sige ay may bigat. Kapag sinabi mong pupunta ka sa isang handaan at hindi ka dumating, maaaring hindi ito agad pansinin ng iba. Pero sa loob-loob nila, nagkakaroon ng tanong, maaasahan ba talaga siya? Ang hindi pagtupad sa maliliit na pangako ay parang hindi pag-aalaga sa isang halaman. Unti-unti itong nalalanta hanggang sa tuluyang mamatay. Halimbawa, isipin mo ang tradisyonal na bayanihan sa Pilipinas. Sa bayanihan, ang bawat isa ay may maliit na kontribusyon para sa mas malaking layunin. Maaaring magdala ng pagkain, mag-alok ng lakas, o magbigay ng payo. Kung ang isang tao ay nangako na magdadala ng palayok para sa lutuin pero hindi ito ginawa, maaaring maapektuhan ang buong aktibidad. Sa kasimplehan ng pangakong iyon, makikita ang epekto nito sa tiwala ng grupo. Ang hindi pagtupad sa maliit na pangako ay maaaring magbunga ng pag-aalinlangan na sa kalaunan ay makakaapekto sa pakikisalamuhan ng tao sa iba. Sa susunod na sunod na para oras, subukan mong tuuparin ang isang simpleng pangako. Maaaring ito ay isang pangakong tatawag ka sa isang kaibigan. Magpapadala ng message sa iyong magulang. O gagawin ang isang maliit na gawaing iniutos sa iyo. Ang mahalaga ay tinutupad mo ito ng buong puso at walang pagdududa. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga maliliit na pangako, makikita mong mas nagiging matatag ang relasyon mo sa mga tao. Ang tiwala ay unti-unting nabubuo at ikaw ay nagiging isang taong maaasahan, isang katangian na mahalaga sa bawat aspeto ng buhay. Sa huli, ang kakayahang tumupad sa maliliit na bagay ay nagsisilbing pundasyon para sa mas malalaking tagumpay. Sa buhay na puno ng hamon, ang kakayahang kanong manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan ay isang katangiang dapat pahalagahan. Ang pagiging mahinahon sa gitna ng krisis ay hindi lamang nagpapakita ng lakas ng loob, kundi nagbibigay din ng seguridad sa mga tao sa paligid.
Kapag ang isang tao ay kalmado, nagiging malinaw ang kanilang pag-iisip. Mas madaling makahanap ng solusyon at naiwasan ang paggawa ng mga desisyong padalos-dalos. Ang ugaling ito ay parang ilawan sa madilim na kalsada. Nagbibigay liwanag at gabay sa mga naliligaw. Sa panahong ang mundo ay tila nasa magulo, ang isang kalmadong presensya ay nagiging sandigan ng iba upang manatiling matatag. Isipin mo ang karaniwang eksena tuwing may bagyo sa Pilipinas. Sa gitna ng malakas na ulan, hangin at baha, ang isang lider ng barangay na kalmado ay nagiging inspirasyon sa kanyang mga kababayan. Sa halip na magpanik, mahinahon niyang inaayos ang evacuation plan, kinakausap ang mga residente at sinisigurado ang kaligtasan ng lahat. Ang ganitong ugali ay nagbibigay ng tiwala at lakas ng loob sa iba. Sapagkat alam nilang may taong may kontrol sa sitwasyon. Ang pagiging kalmado ay parang isang bangka na matibay sa gitna ng malalaking alon. Hindi basta-basta natitinag, kaya't nagiging kanlungan ng mga nangangailangan. Sa loob ng 4 oras, subukang magsanay ng pagiging kalmado sa pamamagitan ng paghinga ng malalim kapag may sitwasyong stressful. Kapag naramdaman mong nagkakagulo ang mga tao sa paligid mo, sa trabaho, bahay o kahit sa kalsada, maglaan ng ilang segundo upang kalmahin ang sarili bago magsalita o kumilos. Isipin mo ang epekto ng iyong mahinahong kilos sa iba. Maaring ikaw ang maging dahilan ng pagkakaroon ng kaayusan sa isang magulong sitwasyon. Ang pagiging kalmado ay magdudulot ng mas maayos na relasyon sa mga tao, mas malinaw na pag-iisip at mas mababang antas ng stress sa iyong buhay. Bukod pa rito, ang presensya mong kalmado ay magbibigay ng inspirasyon sa iba na maging mahinahon din, na nagdudulot ng mas positibong kapaligiran. Sa huli, ang ugaling ito ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa ikabubuti ng komunidad. Sa bawat relasyon, may mga taong dumadating sa buhay natin na tila may likas na koneksyon sa atin. Kahit hindi natin maipaliwanag, ramdam natin ang isang uri ng tiwala na hindi kailangang hingin o ipaliwanag. Para bang sa unang pagkakataon pa lamang ng pakikitungo, alam na natin na maaasahan sila, na mayroong isang malalim na pundasyon ng pag-unawa at pagkakaintindihan. Ang ganitong uri ng tiwala ay bihira ngunit napakahalaga. Ito ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa dalawang tao ng walang alinlangan, na parang isang ilaw na gumagabay kahit sa gitna ng kadiliman. Ang ganitong tiwala ay maihahalin tulad sa tradisyonal na konsepto ng bayanihan. Sa kulturang Pilipino, ang bayanihan ay isang simbolo ng pagtutulungan at pagkakaisa. Isipin ang eksena kung saan ang buong barangay ay nagtutulungan upang maglipat ng bahay na gawa sa nipahut. Walang kontrata, walang kasunduan, ngunit lahat ay may likas na tiwala sa isa't isa na gagawin ang kanilang parte. Ganito rin ang koneksyon na dulot ng hindi maipaliwanag na tiwala. Hindi mo kailangan magsalita ng maraming salita o magbigay ng paliwanag. Sapat na ang kilos at presensya ng taong iyon upang maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Sa praktikal na aspeto, subukan mong maglaan ng oras sa loob ng malaturong oras upang isipin kung sino ang mga tao sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng ganitong tiwala. Maaari mong tawagan o kausapin ang isa sa kanila upang magpasalamat kahit sa simpleng paraan. Hindi kailangang mahaba ang pakikipag-usap. Sapat na ang pagpaparamdam sa kanila na pinahahalagahan mo ang koneksyon na meron kayo. Ang benepisyo ng pagkilala at pagpapahalaga sa ganitong tao ay napakalaki. Kapag binibigyan natin ng halaga ang mga taong ito, mas tumitibay ang pundasyon ng relasyon, nagiging mas magaan ang buhay, at nagkakaroon tayo ng inspirasyon na maging mas mabuting tao. Sa huli, ang mga ganitong koneksyon ang nagbibigay sa atin ng lakas at
katiyakan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ang mga taong dapat pahalagahan sa buhay ay yaong may mabuting puso, maaasahan at tunay na nagmamalasakit sa atin. Sila ang mga nagbibigay inspirasyon, tumutulong sa oras ng pangangailangan at hindi nagdudulot ng negatibong impluensya. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng positibong enerhiya at nagpapalakas ng ating loob. Karaniwan silang tapat, mapagpakumbaba at handang magbigay ng oras para sa atin. Ang pagpapahalaga sa ganitong uri ng tao ay mahalaga upang magkaroon ng makabuluhang relasyon na nagdudulot ng saya at kapayapaan. Maging mapanuri sa mga taong pinahahalagahan. Piliin ang may mabuting hangarin. Pahalagahan ang mga taong tumutulong sa iyo sa oras ng pagsubok. Iwasan ang mga negatibong tao na nagdudulot ng stress sa buhay. Ang tunay na kaibigan ay hindi lamang sa saya, kundi pati sa hirap. Magpasalamat sa mga taong nagbibigay inspirasyon at suporta, sipi. Ang tunay na yaman ng buhay ay ang mabubuting tao sa paligid mo. Hindi kilala ang mga taong may malasakit, katapatan at tunay na pagmamahal ay dapat nating pahalagahan sa buhay. Sila ang nagbibigay inspirasyon sa atin araw-araw. Kung nagustuhan mo ang ganitong paksa, huwag makalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Para sa iyo, sino ang taong pinakamahalaga sa buhay mo?